Hello mga ka-DIY! For today's video ay mag-unboxing ako ng bagong Life PO4 battery na Cornex 314EH. So ito ay para sa aking new project na 11 kilowatt hybrid solar setup. Nabili ko ito last November 2025 at dumating dito sa bahay February 2026. At ngayon, June 2026, bubuksan ko na para ma-check at may test yung actual capacity. At ito yung mga accessories na kasama sa packages. So, mayroong apat na insulation board, epoxy board, and then bus bar, apat na bus bar na may kasamang mga nuts, 8 nuts para sa connection ng mga battery cell. At ang bus bar na ito ay maganda at ito ay naka-tinned copper. Sa bawat box ay naglalaman siya ng apat na battery cell. So sa apat na box ay mayroon na akong 16 pieces na battery cell. At bawat cell ay may nominal voltage siya na 3.2 volts. At pinag-series itong 16 piraso ay makakabuo na ako ng 51.2 volts nominal voltage para sa aking setup na 48 volts. At ito ay Cornex 314EH at may kabigatan siya na 4 to 5 kilograms. So mabigat ang battery cell na ito. Now, ito-test ko ngayon ang internal resistance at battery voltage ng Life PO4 battery cell na ito na Cornex 314AH at i-compare ko sa datasheet. So, ang nakalagay sa datasheet, ang internal resistance niya ay nasa 0.2 milliohms. So, ito-test ko para ma-compare ang kanyang actual resistance, internal resistance at voltage. 0.5 milliohms, 3.26 volts. 0.8 milliohms, 3.25 volts. 0.2 milliohms, 3.25 volts. 0.2 milliohms, 3.26 volts. So, paiba-iba yung internal resistance niya. At okay naman yan dahil hindi naman lahat ng battery ay tugma yung internal resistance. Pero at least malapit siya sa datasheet niya na 0.2 milliohms. So, nagre-range lang siya sa actual 0.8 milliohms to 0.2 milliohms. So, yung ibang battery, na-test ko na rin yun. So, naglalaro lang siya sa 0.8 to 0.2 milliohms. So, same lang din sa dating battery, yung lithium battery na na-test ko. Ganon din yung reading niya. Nagre-range sa 0.8 hanggang 0.2 milliohms yung internal resistance. At yung ano naman, battery voltage, so ito, na-pre-charge nila hanggang 3.25-26 volts yung battery bago ma-deliver dito. At ito naman yung physical condition ng Life PO4 battery cell na Cornex 314EH. So ito siya, maganda at ayos na ayos yung physical condition niya. Lapat na lapat yung mga gap niya. At ito ay naka pre-charge sa 3.2 volts nung dumating ito at na-receive ko from China. So naka pre-charge siya sa 3.2 volts at yung gap niya ay ayos. So lapat na lapat yung ano niya. So dito banda may kaunting bloating pero ayos naman siya, hindi naman siya gaano malaki. At compared doon sa una kong nabili na Life PO4 cell na lithium 314EH, mas okay ito kasi mas maganda yung physical condition niya. Yung lithium ay sa 3.2 volts niya ay makikita mo yung gap talaga, mayroon talaga siyang kaunting bloating. Samantala dito sa Cornex 314AH ay lapat na lapat talaga yung ano niya, physical to physical na cell. Dito naman sa terminal rod ng battery, ang nakakabit dito ay M6 yung terminal rod niya. At yung lagayan ng bus bar at saka yung terminal lugs ay flat na flat. So indication ito na maganda yung magiging connection ng battery dahil flat na flat yung lagayan niya. So mayroon siyang good point connection. At sa QR code naman,
ay ayos din at na-check ko na lahat ng QR code niya. So nakuha ko na yung data niya. So na-retrieve ko yung QR code niya at in-upload ko doon sa Google Power na website para ma-check yung data ng battery. So ito yung result, isa sa mga result ng battery. So dito ko siya in-upload. Ito yung code na nakuha ko sa battery na nakalagay dito sa QR. So ang sa coding niya standard, ganyan yung first 5 letters, first 5 digit, ganyan yung standard na coding niya. So at ang result ay ito. So nakalagay Cornex yung brand, LiFeO4, then yung rated capacity 314Ah, then nominal voltage 3.2, at ito yung pinaka-importante, yung manufacturing date, production date. So nakalagay October 14, 2025. So ito ay in-order ko noong November 2025 at dumating dito sa akin February 2026 na. So ayos at okay yung QR code niya. Mas okay to compared doon sa Hittium ko na wala talagang data. So mas nagustuhan ko tong Cornex na battery compared doon sa Hittium dahil maganda yung ano niya, yung bloating, flat na flat, walang gaanong bloating, at nare-retrieve yung data sa QR code. At dito naman sa capacity, ayan, magsisimula na ako mag-capacity testing. Ito yung pangalawa at ito yung una. So yung unang result na nakuha ko ay ang actual discharge na nakuha niya sa battery dito ay 327 Ah. So ayos naman dahil mas pataas siya kaysa sa rated capacity niya na 314 Ah. Mas mababa lang konti doon sa Hittium kasi yung Hittium ko ay umaabot ng 334 average yung capacity. Pero maliit lang naman yung diferensya. Mas nagustuhan ko pa rin itong Cornex dahil sa body condition niya at saka sa QR code. Nakukuha ko yung ano niya, data. So alam ko kung kailan ito na manufacture kaysa doon sa Hittium na wala akong idea kung sino yung nag-manufacture, kung totoong Hittium ba at kailan ay manufacture. So ayos ito. So ngayon may babaguhin ako sa procedure ng aking capacity testing. Instead na mag-testing ako direkta doon sa tester pa isa-isa yung mga cell. So ang gagawin ko ngayon, ito na yung magiging standard ko sa procedure ng aking capacity testing sa mga upcoming battery. So ang gagawin ko, itong mga battery cell ay ilalagay ko na direkta sa battery box at i-restrain ko siya. At pag na-restrain na siya, saka lang ako mag-proceed sa capacity testing ng mga battery cell na ito. Ang purpose ko sa pag-restrain ng battery ay para ma-prevent yung swelling or bloating sa battery cell during capacity testing at sa discharging ng battery. So kapag nag-start na siya mag-charging discharging at 0% to 100%, 100% to 0%, at least na-restrain na yung battery at may iwasan na yung pag-swelling. Kasi kapag naka-restrain na siya, so hindi na siya mapipersa na mag-bloating. At kasi nagkakaroon niya ng chemical reaction during charging at saka discharging yung battery, kaya nag-bloating. So para ma-prevent ay i-restrain na lang muna para sa capacity before mag-capacity testing. After sa capacity testing ng lahat ng batteries, so hindi ko na siya babaklasin sa battery box. At diretso ko na siya i-configure yung mga setup niya, ikakabit yung mga bus bar at yung mga BMS accessories. So sa top balancing, hindi ko na siya ipaparallel lahat ng batteries. No need na siyang iparallel para sa top balancing. So ang gagawin ko na lang sa top balancing niya ay yung BMS mismo ang mag top balancing sa batteries. At wala namang problema yan kasi ang mga batteries ay naka pre-charge na to 3.6 volts. So yan ay nasa peak na siya ng battery curve at kaunti na lang yung balancing na gagawin. So kayang-kaya na yan ng BMS dahil maliit na lang yung balancing na gagawin niya. So ngayon ay kakabit ko na itong mga batteries dito sa DIY box and then proceed na ako sa
capacity testing. So ito na at nakakabit na ang lahat ng battery cell sa battery box. So ito siya, naka-restrain na siya, sagad na yung restrain ko sa battery. At ayan, maganda na yung gap niya. Talagang solid na solid. Naka-restrain na yung battery para pag during capacity testing ay hindi na yan mag-bloating. Naka-restrain na siya. So ito, tapos na tong dalawa, 327 EH, so B1 at saka B16. So ito natitira ay ito naman yung capacity testing ko. So ito yung pangatlo na i-testing ko. So ganito yung connection niya. Positive, negative. Papunta doon sa capacity tester, positive, negative. So yung ano niya, yung configuration ng aking battery ay ganito. Ito yung B1, B2, B3 hanggang pumunta dito B16. So ito yung pinaka negative ko. At ito naman yung pinaka positive ng buong battery. Dito nakalagay yung BMS at yung terminal ng negative ng BMS ay dito banda. So dito ko nilagay yung negative para direkta na lang yung kable papunta sa BMS. So ganyan yung configuration niya. So isi-series lahat yan. Bus bar dito, bus bar dito, bus bar dito hanggang umabot dito. At ito na yung pinaka terminal ng buong battery. So ngayon, at ito nga pala yung gap ng Cornix na naka-pre-charge sa 3.6 volts at compared naman doon sa aking Hithium na 314 EH din. So ito yung gap niya. So nung mai-assemble ko to at 3.6 volts, ito yung gap ng Hithium 314 EH. So mayroon talaga siyang bloating, swelling sa bandang gitna ng battery magkabilaan. So lahat yan, mayroong gap, malalaki yung gap. At dito sa aking Cornix 314 ay talagang close na close yung gap niya. Mayroong gap lang dahil sa insulation. Yung ano niya, epoxy board, insulation board. So ngayon ay proceed na ako sa capacity testing. So ito yung procedure ng aking capacity testing. So mayroon siyang tatlong step. Sa isang cycle, mayroon siyang step. So ngayon, ito ang battery voltage ng battery cell. Itong B2. So naka-pre-charge siya sa 3.2 from manufacturer. So ngayon, ita-charge ko siya hanggang 3.6. So sa step 1, charging siya hanggang 3.6 volts. Ito. At 50 amps yung charging rate niya. And then, after mapuno na, kapag na-reach na sa 3.6 volts yung reading dito sa battery, ang charging current niya, itong kulay blue, ay utay-utay ng babagsak hanggang umabot ng 0.8, ay saka pa lang siya mag-stop charging. Kakat off na yung charging. And then, papahinga siya ng 5 minutes, and then proceed naman siya sa step number 2, discharging naman. So, discharging siya, 3.6 volts down to 2.55 volts. Ito yung setting ko. 2.55 volts. Then, discharging rate naman niya ay 50 amps. So, dito rin magbabasa, 50 amps yung discharging. At ito naman yung counting sa capacity niya, kung ilan yung na-discharge.
So hanggang umabot siya ng 2.55 volts, yung reading dito ay magka-cut off na yung discharging at magpapahinga na naman siya ng 5 minutes. And then after sa 5 minutes, step number 3, recharging na naman uli up to 3.6 volts uli. Ito 3.6 volts at 50 amps rate para yan na yung final na pre-charge ng battery. So sa step number 3 siya para maka-ready na siya for balancing. So ganun yung step ng aking capacity testing. May tatlong step. Step 1, charging. Step 2, discharging. And final step, charging uli para ready na yung battery at naka full charge na. And then sa result ng capacity testing, kukuha siya sa step 1 sa charging kung ilan yung naka-capacity test ang na-i-charge niya na capacity. And then sa step 2, doon naman kukuha siya ng result para sa discharge na capacity. So lalabas yung graph dito at the end of the procedure, yung ano niya, charging capacity at saka discharging. So kumukuha siya doon sa first step at saka second step, charging at saka discharging. So ganoon lang yung procedure ng aking capacity testing. So now, nakakabit na ito, ay sisimulan ko na yung capacity testing. So yan, tumataas na yung charging rate na. So ngayon nasa charge step 1 siya, charging step 1. So ngayon ang amps niya ay 49.9. So kukunin natin yung actual na current na pumapasok doon sa battery. So check natin yung actual current niya. 50 amps. So 50 amps. 50 amps. So accurate yung current na pumapasok doon sa battery. So ito ay charging step number 1. Yan, babalikan natin yan pag natapos na yung capacity testing. Now, malapit nang matapos ang capacity testing ng aking Cornix 314AH battery. So ito na yung panghuling battery cell na tinetest ngayon. So yung ibang cell ay natapos na at ito yung mga capacity na nakuha, actual capacity. So mayroong 327, mayroong 326, mayroong 328, 325, 327, 324, 325, 327, 327, mayroon ding 329 and 326, 328. So nagre-range yan ng 324 to 329. So yung pinakamataas na capacity na nakuha ay 329 at yung pinakamababa naman ay 324 AH. At itong panghuling battery, so malapit nang matapos yung capacity testing niya. At ito na ngayon yung sa charging, ito na yung pangalawang charging, third step siya. So mayroon siyang 326 AH ngayon na naikarga dito sa battery. So ito ay charging pang last step, third step. So mayroon na siyang 326 AH. So after nito, pag nag-reach na yung charging current, yan, utay-utay nang bumababa from 50 amps down to 0.8 amps. Then mag-i-stop na yung third step niya at ilalabas na yung final result sa capacity testing. At dito naman sa charging time niya, so ang duration na sa charging niya ay umabot ng 6 hours and 30 minutes mahigit. So tamang-tama lang dahil sa charging rate niya na 50 amp bawat oras ay nagkakarga siya ng 50 amp hour. So umabot ng 6 hours, so bali magiging 300 amp hour yan. So yung natitirang 26 amp hour, 26, 27 amp hour, so aabot yan ng 30 minutes mahigit. So tamang-tama lang yung charging speed niya. So accurate yung charging at reading niya sa capacity. So yan, bumababa na yung charging rate niya, 1 amps na lang yung current dahil sa setting ngayon na umabot na yung battery voltage sa 3.6. So nasa absorption stage na siya ng battery. So kapag umabot na sa absorption rate ay utay-utay na yung bababa yung charging current niya hanggang sa umabot ito ng 0.8 amps ay saka lang siya mag-stop yung charging. And then ilalabas na niya yung final result sa battery curve, yung ano niya, yung total discharge capacity at saka charging capacity.
At sa discharge capacity lang yung kukunin ko na actual capacity ng battery na ito. So antayin natin mamaya at ito ay matatapos na. So ayan, malapit nang umabot sa 0.8 amps yung charging rate niya. So maya maya ay magka-cut off na yan yung charging. At ilalabas na niya yung final result sa capacity testing. So antayan lang natin at babagsak na yan sa 0.8 and then magka-cut off na yan. Ayan, malapit na at magka-cut off na yan. 6 hours and 44 minutes na. So, few seconds ay magiging 0.8 amps na at magka-cut off na yung final step at charging. So, ilang segundo na lang at magka-cut off na yan, automatic. And then lalabas na yung capacity result niya, yung curve, discharge curve at saka charging curve. And then yung total capacity, actual capacity sa charging at saka discharging. Yan, konting-konti na lang. Yan. At natapos na yung capacity testing. So ito na yung result niya. So, ito yung result niya sa discharging, umabot ng 327 amp hour. So, ito yung i-declare ko na actual capacity ng panghuling cell. So, 327 amp hour. So, ito yung curve niya. Ito yung discharging rate, 50 amps, constant. At ito naman yung battery voltage from 3.6 volts down to 2.55 volts based doon sa aking configuration setting dito sa tester. At dito naman sa charging capacity, so ito ay 255 lang kasi doon sa first step ito ay naka pre-charge sa 3.2 volts. So yung kulang sa capacity niya ay ito lang na idagdag na capacity. So hindi naman to importante. Ito yung discharge yung kailangan ko na makuha kasi ito naman yung kailangan natin sa actual capacity. Actually, yung capacity charging mas pataas ng kaunti yan kumpara doon sa discharging kasi mayroon yang losses sa system. So yan. At okay na, tapos na yung capacity testing ng buong battery. So 16 pieces na battery cell ay natapos ng i-capacity testing. So yung pinakamababa na capacity na nakuha ay 3 to 4 Ah. At yung pinakamataas naman ay 3 to 9 Ah. So itong panghuli ay i-declare ko na 3 to 7 Ah based dun sa result sa discharge na 3 to 7 Ah. So yan. At natapos na rin yung capacity testing at magpo-proceed na ako sa assembling. So for the next video, abangan nyo yung assembling nito. At papakita ko rin sa inyo kung mayroong kaunting unbalance, gagamitin ko yung balancing ng GK-BMS. So magiging top balancing yung gagawin ko sa GK-BMS. So yan, abangan nyo for the next video and stay tuned dito sa aking DIY station. Thank you.